Sige. So, pakinggan naman natin to. Dyan sa may kamera. May sabi si Panelo sa mga kalaban ni Inday Sara. Diyos ko po, ha. Natutong lang ang mga brief ng mga pulis pero walang na-deads. Wala. Tangina, nagkaroon lang sila ng mga putok, bad breath, halitosis. Magkaroon lang sila ng mga gano'n, alipunga. Pero walang namatay sa kanila, walang angel of death. Pucha, binibigyan pa kasi sila ng pagkain sa loob. Kung may angel of death, sabi nga nila kung may angel of death, pinusitsitan nga yung administrator nila. Kung ako yung angel of death, nagalit ako, yung nagpusitsit na yun, di sana patay na ngayon yun. Ba't buhay pa yun? Walang Diyo naman talaga. Anyways, eto, sige, ipakita natin tong sinasabi ni Panelo dito kay Inday Sara. Ang mga pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa politika, partikular sa Kamara. May paalala naman ang dating palace official sa mga kritiko ni VP Sara. Narito ang balita ni Valdi Vinagracia. Mayroon ang problema kasi sa inyo Nagkukunwa-kunwari pa kayo talagang gusto nyo lang i-impeach yung Ali. Oo nga. Nako, maniwala kayo. Pag ginawa nyo yan, the clock will tick and it's the beginning of your end. Iyan ang paalala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga mambabatas sa Kamara. Kasunod ito ng patuloy na panggigipit kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggastos ng pondo ng Office of the President o OVP. Nitong Miyerkules, September 18, nagsagawa ng pagdinig in aid of legislation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability sa naturang issue. Ngunit simula pa lang ng pagdinig ay tumaginang manumpa si VP Sara dahil resource person lang aniya ang kanyang imbitasyon at hindi witness. Sa kanilang rules, witness lamang ang inoobliga na manumpa sa harap ng komite. At sa naging mensahe ni VP Sara, binigyan din ito na politika ang dahilan ng mga investigasyon ng Kamara sa kanyang tanggapan. Hindi rin anya issue dito ang pondo dahil ang tunay na pakay daw ng investigasyon laban sa kanya ay impeachment. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Bagamat hindi naman nagtagumpay ang dalawang komite sa Kamara na gisahin si VP Sara, inaasahan ni Attorney Panelo na magpapatuloy pa ang pag-atake sa pangalawang Pangulo. Sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga yan. Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. Paalala pa ng dating palace official, sawang-sawa na ang publiko sa mga politiko na walang ibang inaatupag kundi ang pamumulitika. Para sa Diyos at Ayan, puro kayo pamumulitika. Kaya ayan, nakikita na tuloy yung mga yaman ninyo. Meron pa si Dayang Guns. Meron ding mga pa-Rolex, ha. Iba-iba Rolex, bawat araw iba-iba Rolex, ha. Meron pa isang congresswoman, yung asawa daw tinago daw yung asawa noong hinahanap na ng otoridad. Walang hiya na yan, talaga naman.
Oo, ito si Inday Sara kasi masyadong magaling eh. Pero ang history tells you na lahat ng kumalaban sa mga Duterte, it's either namatay ng maaga or nasira ang mga karir nila. Nasaan na si Mar Rojas? O nasaan na si Leni Robredo? O nasaan na yung mga sila Drilon? Nasaan na si Trillanes? Putang ina niyan, tatakbo na parang sa Santa Ana na tatakbo, doon na lang yata sa karera ng kabayo na lang yata tatakbo ang hayop na yan. Alam mo, sa totoo lang, lahat, alam na yan. Tinan mo dito kay Inday, lahat ng bumira kay Inday, puta na bisto. Si Kimbo, ngayon nanahimik na. Nawalan na ng mga alahas. Tinago na sa baul. Nasilip eh. Sino yung sumunod? Putang ina, si Abante. Ayun. Pucha, lahat. Picture na nakahubad. Picture na nakalabas yung dila. Putang inang yan. Pantakin mo, pastor ka, may mga ganyang kang picture. Anong ginawa ni Kimbo? Nag-lock ng profile. So paano na yan? Kimbo, ang hirap mag-post pag ikaw lang nakakakita. Magpo-post siya ngayon ng kayamanan niya, wala nang makakitang iba, siya na lang. Malungkot, di ka na makapagyabang. Di ba? Ito naman si Abante, pucha yan, nag-lock din ng profile. Paano yung mga kamanyakan niya? Yung mga kamanyakulan post niya, hindi siya manyak ha, sinabi ko lang manyak post. Pag nag-post ka na nakahubad ka, tinatakpan mo yung dede mo, anong tawag doon? Manyakul post yun. Pag nag-post ka nang nakalabas yung dila mo, tapos puro bear brand pa yung dila mo, anong tawag doon? Topak post yun. Sobra man si Andre Nino. Anong Pastor Jack? Iba naman yung Torjack eh. Walang iya ka talaga. Sabi ko nga sa'yo, natabunan si Jim Paredes. Ano kaya yung picture na yun? Screenshot ba yun nung kabidjakol mo? Kasi yung yung tawag dito, yung damit niya, yung isang nakapicture siya na nakahubad. Pucha, parang puta hanggang baba, walang suot eh. Ano yun, naghahanap ka ng mga matrona sa Facebook page mo na magko-comment sa nakahubad mong picture? Pucha, nakakahiya yun para sa isang pastor ha. Tapos nakalagay yun sa social media mo, tapos pastor ka. Puta, anong klase simbahan meron kayo pagka ganyan? Ikaw ba magsisimba ka dun sa tao na puta nakaganon sa Facebook? Di ba? Magsisimba ka ba doon? Pucha, halimbawa, itong pakura paroko ninyo. Si Father may picture na ganun, nakalabas yung dila. Makikinig ka ba sa sasabihin nun? Meron pang picture, nakapikit. Puta, nagse-selfie, nakapikit. Ang ina, matindi ang sapak. Sabi ni Andre Nino, pastor, tapos naninigaw sa mga kongres. Halimbawa, magturo ako ng salita ng Diyos. Pukin ang ina, maniniwala kayo sa akin. Hindi ba? Hindi kayo maniniwala sa akin. Ba't ako magtuturo ng salita ng Diyos? Napakabastos ng bibig ko. Tapos siya magiging magtuturo na love your enemy. Putang ina, love your enemy kung makapangbus ka sa kongreso. Akala mo ikaw may-ari ng ikaw may-ari ng sambayan ng Pilipinas? Diba, pucha, may pakrus-krus pa ng kwintas, Hayop naman talaga, Sabi ni Junior Tulo, putang ina, pangalan mo pa lang, bastos na eh. Sabi ni Junior Tulo, puta, may tulo ka ba? Abante, dila ni Satanas.
Di ba, putya? Oh, tingnan ninyo yung putya. Wala kasi ko ng picture. Tingnan nyo yung picture. Oh, sige, bibigyan. Tingnan nyo tong picture na to. Oh, tapos putang ina, sabay-sabay tayo magsimba sa simbahan nito. Oh, puta ina yan. Oh, sige. Oh, sige. Yan ang titingnan. Putang ina, magsisimba ka ba? Mungkin ang ina yan. Ayan o. Putya, magsisimba ka kung ganyan yung ano, ganyan yung pastor mo. Puta ina yan, pag ganyan yung pastor mo, mawawala yung bati. Di ba pag bati, nilalawayan ka, puta ito, didilaan ka. Puta, oh, magkumunyon na kayo. Tangin ng pastor to. Hayop na pastor to, no? Tangin na yan. Ang haba ng dila. Puta, ano pa yung mga picture nito? Tangin na ganyan, no? Puta, ganyan yung pastor mo. Puta, kala mo si Padre Pio, eh. Tayo na saan ka makakita nagsi-selfie, nakapikit. Oh, tragis yan. Ano pa? Ito pa, oh. Tayo na yan, oh. Sige. Oh, mantakin mo. Ganyan ang magiging... Puta, magsisimba ka sa ganyan. Puta, Bilis kilos, salamat. Oo, pucha, mantakin mo, sabi mo, Pastor, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Kaya tapos ito magbabasbas sa'yo, puta, baka lalo ka mapunta sa impyerno. Oh, kaya ito nangyari sa kanila, puta, pahabaan sila ng dila, dalawa, oh. Nalo si Jim Paredes, ha? Oo, yung kay Jim Paredes, pucha, alam po ito, gumagano. Yung kay Jim Paredes, gumagano pa, pero pucha, ibang klase yung dila ni Kong, puta, parang sungay ng demonyo, eh. Di ba ang talas, eh, oh? Pucha, siguro pag yan ang dumapo sa dapat dapuan, sigurado ako, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Oh, Diyos ko. Ayan na. Oh, babas. Ano ba yan, Boss Das? Sabi ni Ma'am Sheila, hindi nga, pinapakita ko lang. Oh, kasi ito yung bumabatikos kay Inday Sara na putang ina, kala mo napakaraming kasalanan ni Inday Sara sa buong buhay niya. Oh, yung pala ito, mas marami palang kasalanan to. Oh, pucha, mantakin mo, di ba? Ano bang pangalan ng simbahan kasi nito ni ni Pastor Congressman. Putragis. Ang sarap ng matigas yan, yung lengwa na yan. Pag yan ang ginamit mong lengwa, baka 3 araw ka nang umunguya, hindi mo pa malulunok. Oh, pucha, kita mo, sobrang tindi ng netizens, ano nangyari? Lock. Nilock yung profile. Paano na? Hindi na makikita ng mga manyakis sa Facebook mo. Yung mga post mo, mga nakahubo ka pa. Putragis, bishop pa to. Paano naging bishop to? Ganito ang utak nito. Walang hiya o magagalit siya. Abogado yung anak niyan.